Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating video na magbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa tamang paraan ng paliligo. Alam naman nating lahat na mahalaga ang paliligo, hindi lang para sa ating kalinisan, kundi para na rin sa ating kalusugan. Ang paliligo ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain. Hindi lang ito nakakatulong sa pag-alis ng dumi at bakterya sa ating katawan, kundi nagbibigay din ito ng pagkakataon para mag-relax at mag-recharge. Ngunit, hindi lahat ng oras ay ligtas ang paliligo. Pero alam niyo ba na may mga bagay tayong dapat iwasan bago maligo? Maraming tao ang hindi nakakaalam na may mga simpleng gawain na maaaring magdulot ng panganib kapag ginawa bago maligo. Bago ka maligo, siguraduhin mong hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong upang maiwasan ang anumang aksidente o komplikasyon. Ayon sa mga doktor, may mga bagay na dapat iwasan bago maligo para sa ating kalusugan. Ang mga payo ng mga eksperto ay mahalaga upang mapanatili ang ating kaligtasan at kalusugan. Ang pag-iingat sa mga simpleng bagay na ito ay makakatulong para maiwasan ang anumang komplikasyon at masiguro ang ligtas at nakaka-refresh na paliligo. Ang tamang kaalaman ay susi sa isang ligtas na paliligo. Sa video na ito, ating tatalakayin ang 5 bagay na dapat nating iwasan bago maligo. Ang mga tips na ito ay makakatulong upang masiguro na ang ating paliligo ay hindi lamang malinis, kundi ligtas din. Alamin ang mga posibleng epekto nito sa ating kalusugan at kung paano natin mapanatiling ligtas at malusog ang ating pang-araw-araw na gawain. Kaya't manatiling nakatutok at alamin ang mga mahahalagang impormasyon na ito. Una sa lahat, iwasan muna natin ang pagkain ng mabigat bago maligo. Ang pagkain ng mabigat na pagkain bago maligo ay maaaring magdulot ng ilang hindi kanais-nais na epekto sa ating katawan. Alam naman natin na kapag kumakain tayo, lalo na kung mabigat ang ating kinain, mas nagfo-focus ang ating katawan sa pag-digest ng ating pagkain. Ang proseso ng digestion ay nangangailangan ng maraming enerhiya at dugo. Kapag naliligo tayo agad pagkatapos kumain, nababawasan ang daloy ng dugo papunta sa ating tiyan at bituka, na maaaring magdulot ng hindi magandang pakiramdam. Ang biglaang pagbabago sa daloy ng dugo ay maaaring magdulot ng pagkahilo o panghihina. Maaari itong magdulot ng pagsakit ng tiyan, pagduduwal, o paninikip ng dibdib. Ang mga sintomas na ito ay maaaring maging sanhi ng discomfort at maaaring makaapekto sa ating pang-araw-araw na gawain. Kung ikaw ay sanay kumain ng marami, siguraduhing magpahinga muna ng 1 hanggang 2 oras bago maligo. Ang pagbigay ng sapat na oras para sa digestion ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na epekto. Bigyan natin ng sapat na oras ang ating katawan para ma-digest ng maayos ang ating kinain. Ang tamang oras ng pahinga ay mahalaga upang masiguro na ang ating katawan ay nasa tamang kondisyon bago maligo. Tandaan, mas mainam na mag-ingat kaysa magkasakit. Ang pag-iwas sa pagkain ng mabigat bago maligo ay isang simpleng hakbang na maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa ating kalusugan. Kaya naman, kung kakatapos lang kumain ng mabigat, magpahinga muna tayo sandali bago maligo. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang ating katawan ay handa at nasa tamang kondisyon para sa ating susunod na gawain. Pangalawa, iwasan din natin ang pag-inom ng alak bago maligo. Ang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng iba't ibang epekto sa ating katawan na maaaring maging mapanganib kapag tayo ay naliligo. Alam naman natin na ang alak ay mayroong depressant effect sa ating katawan. Ibig sabihin, pinababagal nito ang ating mga senses at reflexes. Kapag tayo ay nakainom,
ang ating kakayahan na mag-isip ng mabilis at kumilos ng maayos ay naaapektuhan. Kasama na dito ang ating paghinga at tibok ng puso. Ang mga pangunahing sistema ng ating katawan ay nagiging mas mabagal at hindi kasing epektibo. Kapag naliligo tayo pagkatapos uminom ng alak, maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagkahina, at pagbaba ng blood pressure. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan at kaligtasan. Sa mga malalang kaso, maaari pa itong magdulot ng pagkahimatay o aksidente sa loob ng banyo. Ang mga aksidenteng ito ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala o kahit kamatayan. Kaya naman kung ikaw ay uminom ng alak, mas makabubuting magpahinga muna ng ilang oras bago maligo. Ang pagpapahinga ay nagbibigay ng oras sa ating katawan upang maalis ang epekto ng alak. Hintayin nating mawala ang epekto ng alak sa ating katawan bago tayo magbabad sa tubig. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang ating kaligtasan at maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente habang naliligo. Chapter 3. Pangatlo, magpahinga muna tayo pagkatapos mag-ehersisyo bago maligo. Pagkatapos ng ating workout, ang ating katawan ay mainit pa rin at ang ating puso ay mabilis pa ring tumitibok. Kapag tayo ay naligo agad, ang biglaang pagbabago ng temperatura ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkahimatay o paninikip ng dibdib. Bigyan natin ng oras ang ating katawan para lumamig at mag-recover mula sa ehersisyo. Uminom muna ng tubig at magpahinga ng ilang minuto bago maligo. Mas makabubuting magpunas muna ng pawis at magpalit ng damit bago maligo. Tandaan, ang pag-eehersisyo ay mainam para sa ating kalusugan, ngunit mahalaga rin ang tamang pag-aalaga sa ating katawan pagkatapos mag-ehersisyo. Chapter 4. Pang-apat, huwag tayong agad maligo pagkagising. Alam naman natin na pagkagising natin sa umaga, ang ating katawan ay nasa proseso pa rin ng pag-a-adjust mula sa pagtulog. Ang ating blood pressure at heart rate ay unti-unti pa lang tumataas. Kapag tayo ay naligo agad ng malamig na tubig, maaari itong magdulot ng biglaang pagtaas ng blood pressure na maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkahimatay. Mas makabubuting maghilamos muna tayo ng ating mukha at uminom ng tubig pagkagising. Bigyan natin ng ilang minuto ang ating katawan para magising ng tuluyan bago tayo maligo. Chapter 5. At panghuli, iwasan din natin ang pag-inom ng malamig na tubig bago maligo. Ang ating katawan ay may natural na temperatura na kailangang mapanatili. Kapag tayo ay uminom ng malamig na tubig, lalo na kung malamig din ang temperatura ng ating paligid, maaari itong magdulot ng shock sa ating katawan. Ang biglaang pagbabago ng temperatura sa ating katawan ay maaaring magdulot ng paninikip ng dibdib, pagkahilo o pagkahimatay. Kung ikaw ay nauuhaw, uminom muna ng tubig na nasa temperatura ng kwarto. Mas makabubuting uminom ng maligamgam na tubig lalo na kung malamig ang panahon. At diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga bagay na dapat iwasan bago maligo. Tandaan, ang simpleng gawain na ito ay mahalaga para sa ating kalusugan. Sundin ang mga payo ng doktor para sa mas ligtas at mas malusog na pagligo. Ang pag-iingat sa mga simpleng bagay na ito ay makakatulong para maiwasan ang anumang komplikasyon at masiguro ang ligtas at nakaka-refresh na paliligo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang health tips. Hanggang sa muli, manatiling malusog.